Hatiin natin yung GE3 tablet. Yung 1/4, yun ang ibababad natin sa puting suka. Yung puting suka, yun ay nakakatulong na matunaw agad yung tablet ng GE3. Mahirap itong matunaw pag hindi natin siya binabad sa suka. Pag natunaw na yung tablet, imimix natin siya sa 1 galon na tubig. At ito ang gagamitin natin para sa pagdip ng ating mga ubas. Dapat marble size or mas maliit sa marble size ang bunga ng ating ubas pag ginawa natin ang procedure na ito. Ang pagdip sa GE3 solution sa mga biris ng ating ubas ay nakakatulong sa pagpapaganda ng bunga ng ating ubas na bibigyan niya ng magandang quality, gaya ng mas malaki ang bunga, mas mabigat, at saka yung overall quality ng ating berries ay improve talaga. Ginamit ko na ang GE3 last year sa ating mga berries. Nagkandak ako ng experiment. Meron akong mga control bunches noon. Yung mga control bunches ko, hindi ko sila dinip sa GE3. Ang resulta, nung malapit na silang mahinog, talagang mas malaki na yung mga na-dip sa GE3 as compared sa mga control bunches na hindi ko dinip sa GE3. So, ang pinaka-conclusion ko that time, talagang mas malaki nga at mas mabigat ang mga berries na nakadip sa GE3 as compared sa mga hindi na-dip sa GE3. Yun ang result ng aking experiment. Sinishare ko ang kaalaman na ito sa ating mga mag-uubas para sa ganon magkaroon naman sila ng options. Nasa inyo na rin guys kung gagayahin nyo itong ginawa ko na paggamit ng GE3. Anyway, wala naman akong nakikitang masama sa paggamit nito kasi ang GE3 ay, ang ibig sabihin ng GE3 ay gibberellic acid. Isa itong form of acid gaya ng citrus, mga kalamansi, ano siya, o synthetic siya as compared sa mga natural na acid. Okay lang, sa tingin ko okay lang yan guys, hindi nakakasama sa health natin.